Speaking of law, mga kababayan, nakita nyo naman yung mga DDS, sila Harry Roque, malapit na din pong mga maoblo ho yan. Ngayon ho, mga bossing, okay, sige, alisin na ho natin yan. Pumunta tayo, dumako tayo doon sa pangatlo nating topic, mga kababayan, mga bossing. Dito muna tayo kay Secretary Boying Remulla ho. No? Kasi ho, yung mga DDS, mga boss chief sir, yung mga DDS, ayan ho, kung makita mo naman, yung mga nagpo-post, meron ba, totoo ba, na may nabalitaan tayo na si Boying Remulla ay isinugod sa ospital? Yan na naman sila. No? Umpisa na naman po ng mga fake news, mga kababayan. Bakit kaya ang hilig ng mga DDS sa mga ganito? Ano mapapala nila? No, sabi dito, itsura pa lang nung nag-post alam niyo na kung sino Kung Ayan, sino yung mukha? Diba? Sino yung mukha ni Butch? Diba? Dati mga boss chief sir, ginawa ho nila yan, ha? Ginawa po nila yan, mga kababayan, kanino? Kay General Torre. Merong isang DDS, no? Merong isang DDS na iniratay sa ospital si General Torre at sabi, ano na daw ho? Ma'am Neng Gigi, akala ko 9. Inumpisa na natin. Iniratay ho si General Torre sa higaan, mga kababayan. At tapos, parang gustong pagmukain na maghihingalo na. Ayun. Dahil sa pagpapakalat po ng fake news, mga boss chief sir, umabot sa punto na nakasuhan. Di ba? Umabot sa punto na inaresto, umabot sa punto na magbabayad pa ng mga danyos, mga kababayan. Lahat na lang po yata pine-fake news nitong mga DDS. Lahat na lang po yata, mga kababayan, ginagawan ng kwento. Si Ombudsman Remulla, kakakita lang ho natin, mga boss chief sir, na kakakita lang natin nung interview, nakakatapos lang nung kanyang mga surgery at nalagpasan niya nga ho, mga kababayan, yung malalang sakit. Di po ba? At ngayon po, kung makikita natin, si Ombudsman Remulla, mga boss, ay maligse, maayos, at mas healthy po ang itsura, mga kababayan. Alam niyo kung bakit nila gusto at bakit sila gigil na gigil po kay Ombudsman Remulla? Yetong mga DDS po na ito. Kasi nga, itong mama na si Ombudsman Remulla, tuloy-tuloy lang po sa kanyang pagtatrabaho. Kung ano po yung trabaho ng ombudsman, makakalawit yung mga iniidolo nila. Di ba, Ma'am Trexie Villa at Ma'am Neng Gigi? Makakalawit po kasi yung kanilang mga iniidolo. Ano ho ang sabi ni Atty. Topacio? Pagka naging ombudsman si Remulla, si Boying, yari tayo dyan. Di ba, Sir Almond Lee? Pag si Boying Remulla ang naging ombudsman, yari tayo dyan. Kasi ibang magtrabaho tong mama na to nakabaliktaran ho nung kay Martires. Di ba? Kabaliktaran ho nung kay Martires. Yung kay Martires mga bossing, napaka-quiet napakatahimik, mga kababayan. Wala tayong marinig kahit isa. Ultimo nga ho, yung kay ultimo nga po, mga kababayan yung kay Jewel Villanueva nagulat tayo. No, acquitted na pala at binaliktad na pala ni Martires yung hatol kay Jewel Villanueva. Yun yung pinakatahimik na pagbabaliktad ng isang kaso o ng desisyon na hindi man lang tayo nakakita ng pagpupunyagi o pagsasaya. Yung kay Boss Jewel Villanueva. Di ba? Totoo ba? Nagkasakit si Mr. Boying Remulla, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Opo, totoo po na nagkasakit siya nung mga unang panahon o nung mga dati ho. Pero magaling na ho ngayon, malakas na ho ngayon. No, alive and kicking, mga bossing. Ang hindi ko maintindihan dito sa mga DDS, pilit ho nila ginagawa ng istorya na ganyan.
Kasi ho, isa sa nakikita ko, gusto nilang sumigaw ang taong bayan. Nako, may sakit si Boying Remulla. Hindi na siya dapat nandyan sa pagiging ombudsman. Kasi ganun, di ba? Kapag ka may sakit at hindi mo magampanan ang iyong tungkulin, kailangan mong mag-resign at kailangan palitan ng ibang ombudsman. O kunyari sa presidente, nako, ang Pangulo natin ay hindi na ayos ang karamdaman, hindi na ayos ang kanyang sitwasyon. Kaya kailangan palitan. Ganun di ba? So ito hindi na ho effective ho ito mga bossing. At talagang sigurado ho ako, no, na may mga makukulong. May mga makukulong. Hindi man po natupad yung sinasabing may mga, no? Yun lang naman ang hindi natupad May mga, pero natupad na may nakulong na big fish din ho. Diba? Bago magpasko. Yung iba, hindi man natupad na bago magpasko, pero wag kayong mag-alala. Dahil ito po, 2026. Same lang din ho yan, mga kababayan. Parehas lang din po yan nung lagi nyong sinasabi ng mga DDS kay Mark Ramos, puro ka naman balita ang lagi mong sinasabi. Ang lagi mong sinasabi, ikukulong na, mahuhuli na si Duterte, pero hindi pa din. Naudlot ng konti, di ba? Hindi agad-agad dumating. Pero nangyari pa din. Ganun din ho kay Kibuloy. Hindi agad na ikulong, hindi agad na ioblo, hindi agad na ipasok sa kulungan si Buloyski. Pero nangyari pa din. Ganyan din ho. Yung mga big fish. At big fish pa din ho para sa amin etong mga diskaya. Malaking mga tao pa din ho yan. Billion po. At kung makikita nyo mga kababayan, doon sa mga pag-iimbestiga, sila yung nangunguna. Di ba? Ang gusto lang sabihin ng mga DDS, Boying Remulla, nasaan nyo sinasabi nyo na mahuhuling mga big fish o ikukulong ng mga big fish? Gusto lang nilang paliitin para magmukhang engot, para magmukhang hindi kapanipaniwala yung mga banta nila Boying Remulla. Tingnan nyo yung kay Bato de la Rosa, mga bossing. Yung kay Bato de la Rosa na inispill ho ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Nasa si Bato? Wala Di ba? Wala, hindi makalabas. No? Anak ng tinapa. Tayo nga po, na sinasabi natin? Boss Bato, pumasok ka na kasi wala ka namang warrant of arrest, sabi. Pero hindi pumapasok. Wala kasing paglalagyan yung isang Bato de la Rosa dito po sa inispill ni Boying Remulla. Pag pumasok siya, baka totoong aktibo yung warrant of arrest. Diba? Sabi ni Tato, surprise as early 2026. Baka biglang aktibo naman talaga yung warrant of arrest kay Bato de la Rosa na sinabi ni Ombudsman Remulla na isinisikreto lang para lumantad, lumabas, para pumasok doon sa Senado. Pero kapag pagbalik ng Senado at si Bato de la Rosa ay hindi pa rin pumapasok, yari pa din. Bakit sasampahan naman po ng ethics complaint. No? Yan po kaya nabubwisit dito kay Ombudsman Boying Remulla yung mga DDS. Kaya po umaabot sila sa punto mga kababayan na gagawa na po ng mga fake news na puro ganyan mga bossing. Gagawa na hospital na si Boying Remulla, mamamatay na si Boying Remulla. Tapos ang makikita nyo po doon sa comment section ng mga DDS, grabe. Yung mga DDS sasabihin, naku, mamamatay na, buti nga sa iyo. Pati, isa pa nga mga kababayan, grabe talaga mga magkomento yung mga DDS. Si Romeo Acop, na congressman po ng Antipolo, di ba po sumakabilang buhay mga kababayan? Nung nakarang buwan, sumakabilang buhay si Romeo Acop. Kung babasahin mo yung mga komento ng mga DDS, hindi mo masisikmura Sasabihin nila, yan, corrupt ka kasi,
O yan, bagay lang sa yan. Tayo mga kababayan kahit po alam natin, no, na etong sa mga Duterte, si dating Pangulong Duterte, merong mga issue talaga na pagkarami-raming mga pinagpapatay nung panahon niya. Di umano. Pero hindi po natin masabi o mabanggit man lang na buti nga sa inyo na malapit ka na, etc., etc. Pero sa mga DDS, ganyan ho ang ugali nila. Ayan, bago na naman. Baka pag hinagilap ito, hinanap ito, alam niyo na kung ano ang idadahilan ng mga DDS. Di ba? Ang idadahilan ng mga DDS dyan, mga kababayan, ay wala, ito na naman, inaaresto na naman, ginigipit na naman ang ating mga karapatan para maglahad ng mga katotohanan. Yan po ang paulit-ulit nilang sinasabi at ginagawa ho, mga boss. Diba? Yan ang ginagamit nilang panangga ho, mga kababayan. Freedom of speech. Pero yung mga kupal na mga DDS, labag-labag na po sa batas at sobra na po yung mga binibitawang mga salita. At kagaya niyan, hindi na po mga makatotohanan yung kanilang mga ibinablog at mga ipinapakalat ho. Pagka inaresto, sinampa ng kaso, gusto kaming patahimikin. Di ba? Gusto kaming patahimikin, bla 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 bla. Bigla hong magiging mga pabiktim na po yung mga DDS na yan. Wala, style ho nila yan. Kagaya nung sa vice-presidente. Di ba? Hoy, wala po akong pinagbabantaan. Hindi ko po pinagbantaan ang buhay ng presidente. Hindi ko po pinagbantaan ang buhay. Pero tayong lahat to, mga kababayan, rinig na rinig. O kanino magmamana yung mga DDS? Eh di syempre ho, mga kababayan, kay di po kay sa vice-presidente na kanilang iniidolo. Pare-parehas po yung mga estilo nila. Sabi ni Mayet Badwa, sasabihin kinidnap na naman.